Konnichiwa, meus amores. Story time ulit tayo mga mi. Sa Shibuya ako hindi nakapag-chika-chika sa inyo. So, ito na nga. Meron ako nakitang post sa Blue App. Yung mommy is nagra-rant kasi lumalaki daw sutil ang dalagitan niya. Then, meron din ako nakitang mga comments doon na ibang mga nanay na yung iba nagagalit, yung iba nag-i-express din ng mga feelings nila about doon sa mga nagiging dalaga at binata nilang anak. Then, ikinikwento nila kung ano mga pinagagawa nila sa anak nila kapag nawawala na sila ng pasensya, ganyan. Then, meron naman na ayaw ng anak niya pumunta siya sa school. So, kumbaga parang kinakahiya siya. Parang ayaw niya makasama yung nanay niya in a public places, gano'n. Meron naman doon, isang mami na sinasabi niya, yung anak daw niya lumalaking bastos kasi hindi daw marunong mag-aisatsu, hindi marunong bumati, hindi marunong magbigay galang, pati mga teacher niya, hindi daw niya binabate. So, nagrereklamo na sila sa magulang ng bata. Well, ang hirap talagang magpalaki dito sa Japan. Lalong-lalo na, kasama nila ay mga ibang lahi. Iba't ibang kultura yan. Iba't ibang pag-uugali at iba't ibang DNA ang nakakasama ng mga anak natin everyday, lalo na pag nag-i-school na sila. Lalong-lalo na kapag nagdadalaga na yan, lumalaki na yan. Natatakot ako. Maski ako natatakot. Scary mga B. Scary talaga. Lagi ko pinagdadasal na huwag naman matutong, alam mo yun, ng kabulastugan, ng katarantaduhan, ng mga, alam mo yun, yung nakakadiri, na ugali sa, nakikita mo sa ibang bata, di ba? And seeing those posts na galing sa kapwa ko Pinay, na nanay, na nahihirapan kung paano magpalaki dito sa Japan. In a way na, nakakaawa naman. Mahahabag ka talaga. Lalo na kasi ibang mga Pinay dito na nagsasabi na, lahi kasing Hapon kaya matigas ang ulo. Lahi kasing Hapon kaya bastos kasi ganun sila sa mga magulang nila. Hindi po makapagsalita generalize nila yung yung mga batang may lahing Hapon. In my opinion kasi, saan ba kasi nahuhubog yung ugali ng bata? 'Di ba unang-una sa bahay? 'Di ba yung basic GMRC, 'di ba? Nung pag-elementary ka tinuturo yan kahit nga yung pagka kinder or prep ka sa Pinas, 'di ba meron na yung GMRC. Kaya ako nasabi na nahuhubog yung bata, ugali ng bata unang-una sa bahay. Natututo yan sa mga taong nakakasalamuhan niya or kasama niya sa bahay, kung sino yung nagpapalaki sa kanya, kung sino yung kasama niya araw-araw, yung kung sino yung kasama at nakikita niyang example, simula bata siya. May nabasa ako kasi na libro about parenting. Nag full-time housewife ako. Conscious pa rin ako. Nag-worry pa rin ako kung okay ba itong ginagawa ko. Kasi hindi naman din talaga ako ang mahinahon na nanay. Dala-dala ko pa rin yung Pinoy blood kung paano tayo magpalaki sa mga bata. Well, iba-iba. Pero andun pa rin yung parang batas militar. Yung kapag galit ka, makakasigaw ka na lang, makakahampas ka ng tsinelas, ng hanger, yung ganun. Ganun din ako. Pero as much as possible, binibigyan ko ng maraming pasensya yung mga anak ko bago ako magalit. Tsaka after magalit, meron kaming heart-to-heart talk session. And I'm so thankful, happy ako, kasi kahit na after kong magalit sa kanila, napalo ko man sila, nasubunutan ko man si Maria, alam mo yun, yung nagsasabi pa rin sila ng kung ano yung nararamdaman nila at kung bakit nila nagawa yun. Kung bakit meron silang nagawang hindi kanais-nais sa aking paningin. Ganun yung nakakagigil, yung nakakakulo ng dugo ko. Tsaka marunong silang mag-sorry. So yung mabalik nga tayo sa issue natin. So yun na nga, di ba may tinuturo pagkabata yung basic na GMRC. Tsaka bago yan matuto ng GMRC, di ba meron tayong hinuhubog natin yan sa bahay. Yung ugali ng bata sa bahay nga nakukuha kung sino yung nakakasalamuhan niya. So ayun na nga. Diba yung pagka 1 year old, before 1 year old, dapat meron kang tinuturo sa kanila ng mga milestones or kailangan yung ginagawa nila to, kailangan marunong na sila magganito, magganyan, di ba? Tapos mga 2 to 3 years old, kailangan ganito. Yun, hinuhubog natin sila. Tayong mga nanay ang humuhubog sa mga bata. Ngayon, kapag katungtong naman ng 7 years old, 8, 9, kasi nagkaroon din ako ng struggles kay kulot. 7, 8, 9, 10. Nagkaroon ako ng talagang sakit ng ulo ko, talagang yung sentido ko, talagang, Pero hanggat maaari, ayoko siyang pinapalo, ayoko siyang pinapagalitan ng sinisigawan, yung ganun. Ayoko siyang alam mo yun, yung masasaktan ko siya, masasaktan ko yung, hindi lang physically, emotionally ng bata. Karoon ako ng problema rin sa kanya. Pero hindi ko yan, syempre hindi ko na yan sinukuan. Actually, natutunan ko sa asawa ko na palaging mag heart to heart talk. Kinakausap na mahinahon. Kailangan kasi mahinahon Kailangan mga 10 times, 20 times, mahinahon mo silang kinakausap. Ako hanggang 10 times lang ako. Mahinahon ako makipag-usap. After 10, pang 11 na, tsinelas ang kaharap mo. Tsinelas na ang makikipag-usap sa'yo, Matututo talaga yung bata sa bahay kung sino yung mga kasama niya, di ba? So kung ano yung ugali mo at kung ano yung pinapakita mo sa bata, 80%, sabi natin 70%, yun ang magiging ugali niya. Yun yung makakalakihan niya. So kung yung ugali mo ay medyo may kagaspangan, asahan mo matututo yung anak mo. Kapag mahinahon ka, kapag pinapakita mo sa anak mo yung mga bagay na magagandang ugali, asahan mo ganyan din, lalaki at matututo yung anak mo. Kasi ganun yung makakalakihan niya. Kung nagbago man ang ugali ng mga anak nyo,
kung nagalit sa inyo. Tsaka, yung galit na hindi siya normal na galit. Parang ayaw ka na niyang makita, ayaw ka niyang makasama. Parang naiirita siya pagka you're around. Parang pagka kasama ka nila, parang mas pinipili nila na makasama pa yung barkada nila kaysa umuwi ng bahay, kaysa makasama yung magulang or pamilya niya. So iba na yun. Kumbaga may lamat na siguro sa puso ng bata. Kasi lahat naman ng changes sa pag-uugali ng bata, lahat may rason. Diba? Everything happens for a reason, mga mami. Kapag feeling mo, you can fix things out, maaayos mo pa sa anak mo. Ngayon, pag yung sobrang hirap na hirap ka na, hindi mo siya ma-disiplina, sobrang binabastos ka na, yung kulang na lang isumpa ka, hindi mo siya kailangan awayin. Hindi mo siya kailangan sabayan na magalit. And never ever mong sasabihin na bahala ka sa buhay mo. Kasi may mga nanay na ganyan. Bahala ka sa buhay mo. Kakasakit ka, bahala ka sa buhay mo. May mga ganyang nanay. Kapag yung tipong tinubuan na ng sungay yung anak nila, bahala kayo dyan. Parang iisipin nyo kung bakit nagbago yung bata. Isipin nyo kung bakit ganun yung pakitungo niya sa akin ngayon. Ikaw ngayon mag-a-adjust. Maybe, meron kang mga ginagawa na ayaw ng anak mo. Maybe, may mga feelings or nare-reject na yung feelings niya habang lumalaki siya. At naipon na ng naipon yan hanggang sa sumabog siya. Tsaka mga magdadalaga, magbibinata. Teenager, di ba, another level. So malamang talagang may mga changes, hindi lang sa katawan, physically, kundi emotionally, tsaka yung kung paano sila mag-isip. Ngayon, kung magbago man yung mga anak nyo in a worst way, in a bad way, sinong sisisihin? Ibang sisisihin dyan, kundi ang magulang. Walang ibang sisisihin dyan, kundi yung kung sino yung kasama niya araw-araw, kung sino yung nanay. Sad to say, nanay lagi ang nasisisi. Every time na merong nangyayaring hindi kagandahan sa mga anak niya. Yung mga anak na nagbago sa magulang, naging bastos na pariwara or what, kulang sila sa guidance. O baka sabihin nyo, runong-runungan ako. Mahilig kasi ako magbasa ng libro, lalo na naging full-time housewife na ako. Tapos, pagka yung tipong nag-worry ako, kasi nga diba, merong time na nag-worry ako kay Kulot, tsaka sa panganay ko, nagbabasa ako, tsaka nanonood ako ng mga video sa YouTube, and it helps. So every time na may pagbabago or kung paano yung anak mo makisama sa ibang tao, kung paano siya makiharap, it's either DNA na yan, or kung paano mo siya hinulma, simula nung bata siya. Kung paano mo siya hinubog, simula nung baby pa siya. Diba? Hindi pwedeng sige lang tayo ng sige, hindi pwedeng bigay lang tayo ng bigay, ending mai-spoiled yan. Tapos diba topak, pag hindi mo na ibigay, tutupakin ganyan. Sa lahat ng ginagawa natin sa mga anak natin, sa lahat ng sinasabi natin, sa lahat ng pinapakita natin pag-uugali, sa lahat ng itinuturo natin sa kanila, lahat yan may consequences. Lahat yan may mga resulta. Ngayon, kung hindi okay yung nagiging resulta habang lumalaki, medyo gumagaspang, kailangan mong questionin yung sarili mo kung paano mo pinapalaki yung anak mo at kung nag-guide mo ba siya ng maayos. Nakakausap mo ba siya? Na heart to heart talk mo ba siya? Naiintindihan mo ba kung anong nararamdaman niya? Alam mo ba kung saan siya nanggagaling? May mga bata na kayang-kaya mo pang kontrolin. Kayang-kaya mo pang himasin, kayang-kaya mo pang baguhin. Pero once na nagkaroon na yun ng sungay, at hindi na talaga nakikinig sa'yo, it takes time bago yan magbago. It's either karmahin mo siya, it's either makarma mo na siya, di ba? Sa pambabastos niya sa magulang niya, or ma-experience niya yung mga bagay na ginawa niya sa mga magulang niya. And it's sad to say, it takes time. Years yan bago yan magbago. Ma-realize niya kung anong mga ginagawa niya, lalo na kapag mga 13, 14, 15 pa lang, Diyos mio, barbaridad! Ang gagaspang ng mga ugali. Kung kaya nyo pang isave yung mga anak nyo dahil gumaspang ang ugali, kailangan nyong gawin. Kasi mahihirapan na kayo yan pagka tumuto na ng 17, 18, 9. Maniwala kayo sa akin, baka murahin na lang kayo niyan. Saka hanggat gustong-gusto nila kayong makasama, hanggat gustong-gusto nilang na, alam niyo yun, lagi sila nakasukbit sa inyo, kailangan take that chance. Hindi nyo pwedeng isumbat sa mga anak nyo na, oy, nanay nyo ko, anak ko lang kayo. Na para bang utang na loob ng mga anak natin na naging nanay nila tayo or naging magulang nila tayo. Yung mga nagsusumbat-sumbat dyan ng mga nanay, tigilan nyo yan. May bad effect yan sa mga feelings, emotionally, dyan sa mga anak nyo. Hindi rin okay na ipamukha nyo yung mga ginagawa nyo para sa anak nyo. Pwede naman kayo magreklamo, so good ang mood rakyas pagka work na yan everyday, tapos yung school mo, hindi mo ayusin, di ba? Tapos yung anekwar, yung mga inoonigay ko sa yung gawin mo, which else mong ginagawa. Kailangan yung kausapin ng maayos. Kailangan bigyan nyo muna sila ng pasensya. Tsaka kailangan, hanggat maaari, maging kaibigan kayo. Yung magiging BFF kayo na pwede nyong pag-usapan lahat ng bagay na hindi kayo nagagalit. Diba? Hindi pwedeng makipag-usap yung anak nyo tapos kayo nagkeketay dyan. Diba? Ano yun? Neglect ba tawag doon? Neglected na yung feelings ng mga bata pagka ganyan lagi. Kapag yung sobrang pagod kayo tapos parang wala kayong gano'ng makipag-usap sa mga anak nyo, may mga effect din yan. May effect, kalalakihan nila yan. Kaya hanggat maaari, hanggat gustong-gusto nila kayong kausap, take that chance. Tsaka hindi pwedeng puro damdamin nyo lang iniintindi nyo. Hindi pwedeng yung galit nyo lang, hindi pwedeng yung sama lang ng ugali nila ang nakikita nyo. Yun kasi ang problema, kadalasan sa mga nanay. Kahit ako minsan ganyan. Minsan kapag naisip ko, ay wait, no, parang OA ako dun ah. After nun, nagsusorry, marunong ako magsorry sa mga anak ko. Marunong ko silang kausapin, marunong ako makipag-usap sa kanila. Yun ang natutunan ko sa asawa ko. Dahil kahit na galit yan, kahit na napagalitan niya yung mga anak niya,
Alam niyo yun, habang nagagalit siya, nag-heart to heart talk sila. So, kailangan yung sanayin yung mga anak niyo na parang magbarkada kayo in a way na meron pa rin respect dun sa gitna. Hindi pwedeng ikaw lagi yung iintindihin ng anak mo. Hindi pwedeng ikaw yung susundin ng anak mo. May mga bagay din na kailangan sumunod ka rin sa anak mo. Kung hindi naman kalabisan sa'yo, kung hindi mo naman ikakasakit yan, kung hindi mo naman ikakasukta yan, kung ano yung gusto ng anak mo, ibigay mo. Pero hindi rin okay na, sige lang, go ka lang ng go, para lang hindi siya tupakin. 'Di ba? Ibibigay mo. Hindi rin okay yun. Kailangan balance. And sa pagga-guide nyo yan, simula ng bata. Sa mga mamis na napagdadaanan din yung mga ganyang bagay. Ang hirap. Hindi ko man alam 100% yung nararamdaman nyo. Sure ako mahirap kasi may mga kakilala ko na ganyan. Mga kakilala ko na mga anak nila bastos nga. And worse, minumura pa nila yung magulang nila. So kaya ask yourself, baka kulang kayo sa guidance sa mga bata. Ask yourself, baka kasi talaga namang meron kayong pagkukulang. Meron kasing, may pinaghuhugutan yan for sure. May pinagdadaanan yung anak nyo for sure. Kaya imbis na mag-seek ka ng validation sa ibang tao, sa social media, kailangan ayusin mo yung problema mo privately. Kailangan ayusin mo yung problema mo sa anak mo, kayong dalawa. Hanggat kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. Lalo na doon sa mga bata na suwail sa nanay, suwail sa magulang. Minsan kasi, kung hindi kayo napapansin, kailangan nyo rin kasi magsabi ng diretsahan. Hindi namin kayo pwedeng hulaan lagi. Hindi namin pwedeng hulaan lagi yung iniisip nyo. Hindi pwedeng lagi namin kayong may intindihan kahit hindi nyo sinasabi sa amin yung 100% na katotohanan. So may chance pa din. Depende na lang sa guidance yan. Depende na lang sa magandang asal na pinapakita mo sa kanila. Depende na lang yan sa'yo kung good example or bad example kang magulang. So bago ka mag-post dyan at magbunga nga sa social media, yung mga tao wala namang pakialam sa'yo, gusto lang makipagchismisan, gusto lang naman ng chismis. Solve your problem privately. Huwag nyo nang ipahiya yung mga anak nyo. Kasi may mga bata na ayaw napapahiya sa harap ng ibang tao. Kerry, go!